Chapter 4. Matagal na akong nakatingin sa kisame nang muling bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Glad you're awake. Are you going to kill yourself? Rinig ko ni tanong ng isang lalaking gumugulo sa isip ko nitong nakaraan. Hindi ako umimik at tumingin lang sa kanya na naglalakad papalapit sa akin kasunod si Benji. Nang makita niya na nakatingin ako sa likod niya agad niyang nilingon si Benji. Outside. I'm going to clean her wound. Saad nito sa binata kaya naman nagtaka kami pareho. Balikat lang naman tama niya gusto ko makita, dahilan ni Benji sabay lakad pero bahagyang napaatras nang tutukan niya ng baril ni Cole. Live or die. Choose one. Saad nito kaya naman ngumuso itong isa at padabog na naglakad palabas. Parang bata. Possessive, hindi naman jaw Eto na lalabas na. Sigaw ni Benji at mabilis na tumakbo palabas dahil bigla siyang pinutukan ni Cole ng baril. Too noisy. Reklamo nito nang mawala si Benji sabay harap sa akin at nagtuloy-tuloy upo sa tabi ng higaan ko. Sinipat niya ang balikat kong puno na ng dugo bago siya yumuko at may kinuhang kung ano sa ilalim ng kama ko. Agad akong napaiwas ng tingin sa kanya nang umayos ito ng upo at direktang napatingin sa akin. Nasa ilalim pala ng kama ko ang medicine kit, sana pala si Benji na lang ang pinagawa ko dito. Napasinghap naman ako agad ng lamapat ang mainit na palad nito sa braso ko. Bukod sa parang naramdaman ko ang sakit, biglang bumalik sa akin ang init ng pakiramdaman na naramdaman ko nung gabing iyon. Does it hurt so much? Napatingin ako sa kanya dahil sa tanong niya. Bakit kung pagninilay-nilayan sinabi niya para siyang mag-aalala pero sa tono at itsura ng mukha niya, hindi. Baliw na ba ako sa siyang mahirap lang basahin ang lalaking ito? Wala ka ba talagang emosyon? Walang preno kong tanong. If I'll answer that question, will you answer mine? Balik nito sa akin na patanong din. Wala naman akong pag-aalinlangan na tumango sa kanya. Nakita ko lang na bamantong hininga siya. Later I'll answer that, for now I need to treat that freaking wound. Saad nito na may gigil sa huling mga salitang lumabas sa biboling niya. Hindi na ako yumangal at hinayaan na siya. Nanlaki naman bigla ang mata ko nang bigla niyang gupitin ang damit ko sa parteng balikat. Hoy! Bakit ginupit mo? Hindi makapaniwalang tanong ko dito. Why? You rather take off your clothes than to rip it? Tanong niya habang patuloy na ginugupit ang damit ko. Hindi naman ako nakapagsalita dahil tama naman siya. Mas okay na nasarain kesa maghubad ako pero parang ganun din naman iyon. Mas worst pa nga dahil itatapon ko na ito dahil sira na. And it's okay to be ripped because it's my shirt. Habol niya kaya naman napatingin ako dito sabay tingin sa damit kong suot. Kaya pala iba ang amoy at pakiramdam ko malaki sa akin pero teka. Ibig sabihin, ikaw nagpalit ng damit ko kanina. May halong paghihistorical na tanong ko kaya naman bahagya din akong napangiwi. Yes, and could you please calm down and shut up? Masyado kang maingay, saad nito sabay talikod para ayusin ang mga ipanggagamot niya sa akin. Hindi na ako nagsalita ulit at hinayaan na lang siya. Buong proseso ng paglilinis niya ng sugat ko at nakatingin lamang ako sa kisame hanggang sa may naalala ako kaya tumingin ako sa kanya na napataas ang kilay dahil sa bigalang pagtingin ko. Pwedeng magtanong. Tanong ko dito habang nakataas pa din ang kilay at seryosong ilalapatan ng lunas ang sugat ko. Spill, tipid na tugon nito. Kumusta ang mga kasama namin? Mga sugatan. Sige Ray. Ano ba? Daing ko dahil biglang nadiin ang bulak na pinapahid niya. Halos maiyak ako dahil masakit talaga. Sorry, I didn't mean it, my hand moved. On purpose when someone made a noise. Malamig na saad nito na parang wala lang naiiyak kong itsura sa kanya. Hindi na lang din ako nagsalita at pasimpleng pinunasan ang luha ko na lumabas dahil sa sakit. I'm really sorry. I didn't mean it, but to answer your question, they're okay and nothing to be worried about. Ikaw ang pinakanapuruhan sa inyong mga nabuhay, tugon nito kaya naman napasulyap ako dito. Kamusta ang Don? Nasabi ni Benji, sinugod din kayo dito. Tanong ko, he's okay, we're here kaya naprotektahan. But he almost had a heart attack because of the shock, saad nito kaya nabahala naman ako na ikinangiwi ko din at sa di inaasahang pangyayari muling damyugo ang sugat ko. Nakarinig lang ako ng muragang kay Cold at malalim na bamantong hininga ito.
I know you're worried about them, but can you put yourself first? Tandang padamdam. Worse happened to you and you almost died. You have a family that is waiting for you in the province, right? Think about them. Madiding saad nito na bigla naman akong natauhan. Oo nga pala sila mama, pag may nangyari sa aking masama, sisihin ng sarili niya dahil binigay niya ako dito. Hindi na ako muling nagsalita at hinayaan na lang siya na muling linisin ang sugat ko. Nang matapos ito, tumingin lang ako sa kanya na naglilinis ng mga ginamit namin. Cold. Bakit cold ang pangalan na bansag sayo? Tanong ko dito. Because of my cold treatment to others. I don't give a damn care to others. Tugon niya sabay tingin sa akin ng diretso. What's your real name? Tanong ko ulit. Will you believe me if I tell you who I really am? Balik nito sa akin na patanong. Bigla naman akong kinabahan dahil sa diretso at seryosong boses nito. Wag na lang pala, ayoko nang malaman kung sino ka ba talaga, saad ko sabay iwas ng tingin. Hindi naman ito nagsalita kaya muli kong nilingan at doon ko nakita na naglakad na siya papuntang pintuan. Mukhang palabas na. You will know me soon, Aude. You will. For now, take care of yourself. Don't move too much, it might bleed again, paalala niya at tuluyang bumukas ang pintuan. Agad na pumasok si Benji nang makalabas si Cold. Buong araw lang din naman akong binantayan nito at nalabas lang pagpapalitan ni Cold ang takip. Hindi na rin naman kami nag-usap ni Cold sa mga sumunod na paggagamot niya sa akin. Lumipas ang halos isang buwan at ramdam kong maayos na ako. Actually 2 weeks ago, ramdam kong magaling na pero hindi ako pinayagan ni Cold at ni Don Marcelino na gumawa ng mga bagay-bagay dahil baka bigla daw mamuka ang sugat. Gusto ko mang umalma sa sinasabi nila, sumunod na lang ako dahil dalawa sila na samahan pa ng alalay nila na si Benji. Good morning, Aude. Bungad sa akin ni Benji. Good morning, kain na tayo. Nagugutom na ako, saad ko sabay akbay sa kanya. Tumakbo ka. Tanong nito dahil ayon ang ginagawa ko nitong makalipas nang maramdaman ko ng okay na ako. Tumanggo lang ako dito bago kami nagpalit ng pinag-uusapan. Ow! Still alive. Rinig kong usual ni Christine sa hindi kalayuan. Hindi naman kasi kami nagkikita nitong nakaraan dahil napag-alaman ko na may nire-raid silang warehouse ulit. Ganon talaga pag masamang damo, matagal mamatay. Tignan mo buhay ka pa, saad ko at naglakad ulit. Mag-ingat ka, baka layang kay abangan mo ang pumatay sa iyo. Rinig kong sanggal niya pero hindi ko na pinansin dahil hindi nangyayari iyon hanggang may hangarin akong gustong matupad. Nagpatuloy kami ni Benji papunta ng dining para kumain dahil may gagawin pa kami. May training kami ngayon kay Cold, kung dati ako lang mag-isa ngayon, marami na kami. Kasama ko na ang mga char-eret na alipors ni Christine, mga bata ni Gio at syempre si Gio. Speaking of Gio, eto na nga siya at sinasalubong na kaming dalawa ni Benji na masama na ang mukha. Sa hindi naman malayong distansya, nakita ko si Cold na tahimik na kumakain ng agahan niya. Naalala ko na naman ang pagdiin niya sa sugat ko nang mananggit ko si Gio. Selos ata siya noon, pero syempre alam kong hindi naman. Aude, balita ko kasama ka na daw sa training ngayon. Bungad ni Gio na muntikan pang mawala sa isip ko na nandito pala. Oo, namiss ko na mag-training, saad ko na ikinatawa niya lang. Nagtatawanan pa kami doon dahil sa mga biro ni Gio nang makarinig kami ng marahas na pagtayo. Training room in 10 minutes. Saad ni Cold bago naglakad pa aalis. Every 1 minute of late, 10 laps. Habol niya na ikinataranta naming lahat maliban kay Benji na tahimik at masayang kumakain. Wait lang, hindi pa ako nak-in, magpapalit pa ako ng damit. Natataranto kong sigaw pero hindi naman ako pinakinggan ni Cold pati ng iba kong kasama. Sige na, kumain ka na. Ako na bahala magpaliwanag kay Cold. Napatingin ako kay Gio na nakangiti sa akin. Hindi pa pala siya umalis sa tabi ko. Salamat magbibihis na lang ako, saad ko at bahagyang ngumiti. Samubo ka na lang muna ng unti para hindi ka manghina sa training. Balita ko din kasi may sparring din ngayon kaya kumain ka na, saad nito sabay patong ng kamay niya sa ulo ko at binigyan ako ng ngiti. Nakaalis na siya sa harap ko pero ako nakatulala pa din. Kumain ka na, kesa nakatulala ka dyan, rinig kong usual ni Benji kaya bigla akong natauhan mabilis na lumapit sa hapag para kumain.
Halos mabilaukan ako sa mabilis kong pagkain ng agahan ko. Mabilis din akong nagpaalam kay Benji na tinanguan lang ako at sinabing susunod siya sa training room. Mabilis akong umakyat sa kwarto ko at nagpalit ng damit pang training. You are 10 minutes late, halos matahimik ang buong paligid ng bungad sa akin si Cold na malamig ang tinig. Halos madapa na nga ako kakamadali. Bagong kain pa ako. Napatingin ako sa paligid at nakita ko sila Christine na nakatingin sa akin habang may ngisi sa fobi. Sarap tanggalin ang ngisi na iyan, hinarap ko si Cold na wala pa ding ekspresyon ng mukha. Sabagay sabi niya ganyan na talaga siya. Kumain pa kasi ako tapos nagpalit ng damit, katwiran ko. Ako na lang sisigot ng 100 laps niya, Cold. Kawawa naman si Audi, kagagaling lang niya sa recovery stage, rinig kong saad ni Gio. Sinulyapan lang siya ni Cold na nanlilisik ang mata bago bumalik sa akin ang tingin. Tinignan lang naman niya ako mula ulo hanggang paa kaya na-conscious ako. Nakasando lang ako na army green at nakalegang na itim. Nakaban ang buhok para walang harang. Nagulat ako nang haburin niya ang training jacket niya habang yumiigting ang panga at marahas na iabot sa akin. Wear that jacket and run, 20 laps. Saad nito at tumalikod. Don't remove that jacket kundi pababalaikan kita sa kwarto mo, rinig kong banta niya kaya mabilis kong sinuot iyon. Ang bango. Amoy na amoy ang lalaking pabango niya. Bago pa ako malunod sa amoy ni Cold, agad kong pinilig ang ulo ko tapos tumingin kay Gio at nagsabi ng thank you. Pumwesto sa pinakagilid kung saan ako tatakbo para sa 20 laps ko. Matapos ko tumakbo, isang malalim na hinga ang pinakawalan ko at napahawak pa ako sa biwang ko dahil sa pagod. Dahil alam kong pawisan ako, huhuberan ko sana ang jacket pero napatimgan ako sa paligid dahil ramdam kong may nanlilisik na mata na nakatingin sa akin at hindi naman ako nagkamali. Isang malamig pero nanlilisik na mata ni Cold ang nasalubong ko habang naglalakad siya papuntang arena kung tawagin kaya naman hindi ko na tinuloy ang paghubad. Buwisit na ta. Assemble. Sigaw nito. Mabilis kaming kumilos papunta doon at pinakinggan lahat ng sinabi niya. Totoo nga ang sinabi ni Gio na magkakaroon kami ng sparring ngayon at pinagpa-partner kami ni Cold. Babae sa babae at lalaki sa lalaki. May 3 round, ang manalo sa unang round ay lalaban sa second round kung saan ang kalaban ay ang mga manalo sa unang round, dito wala ng babae-babae. Kung makatapat mo ay lalaki, dapat tatagan mo ang serial mo para manalo at kung sino naman ang mananalo sa second round, matira matibay na sa third and last round. Audi versus Christine. Anunsyo ni Cold kaya naman nakarinig ako ng pagsipol sa palagab. Napatingin naman ako kay Christine na akala mo nanalo sa loto. As if magpapatalo ako sa kanya. Boss Cold, si Gio walang partner, may isang kasamahan kaming sumigaw sa bandang likod. Seryosong saad nito na mas ikinagulo ng mga kasama namin. Pero parang lugi si Gio. Kasi parang malaki yung katawan ni Cold. Kita kasi sa suot niyang black fitted shirt. Hindi naman ganun kalaki pero masasabi mong botok sa training. Ganun din naman si Gio pero parang mas build lang ang katawan ni Cold kesa sa kanya. Bago pa mauwi sa tuksuhan ng labanan, nag-umpisa na ang sparring. Lahat palaban at walang nagpapatalo kahit mga babae na akala mo ay mahihinhin, lumalaban at bumabasag ng mukha. Next match. Audi and Christine. Sigaw ni Cold, naglakad na ako papunta arena at muli, akmang tatanggalin ko ang jacket pero sinaman ako ng tingin ni Cold kaya inirapan ko lang siya. Go, Audi, talunin mo ang linta. Agad nagkaroon ng tawanan ng sumigaw si Benji nang ganun binigyan lang naman siya ni Christine ng isang malakas na mura na sinamahan pa ng pagtaas ng daliri. Gigil nito. Sure. Later, buwelta nito sabay kindat kay dito. Napailing lang ako sa ginawa ni Benji, nang iinis na naman kasi iyan. Napalingon ako kay Gio na palapit sa akin at mukhang nag-aalala. Balikat mo, ingatan mo. Baka mapunta ka na naman sa recovery stage. Saad niya. Sisigot pa lang ako nang sumigaw na si Cold. Fight or be disqualified. Agad na akong pumasok nang marinig ko iyon. Lagi na lang tong si Cold na babwizet pag magkausap kami ni Gio. Feeling ko tuloy nagseselos siya. Assuming, syempre hindi. Why would he be so jealous? Wala namang nararamdaman iyang si Cold. Audi, focus. Stop thinking of your boyfriend. Bahagya akong napatingin dito nang sumigaw ito sa akin.
Boyfriend. Hindi ko naman siya boyfriend Pacha. Wala akong iniisip at lalong wala akong boyfriend. Balik ko sa kanya. Good. Now focus. Saad nito sabay tingin kay Christine. Lumapit kami sa gitna habang naghihiyawan naman ang mga nasa paligid. Alam naman kasi nila na mortal kaming hindi magkasundo ni Christine. As long as the opponent does not fall asleep or surrender, the fight continues, saad ni Cold kaya sumili ang ngisi kay Christine. What if mapatay ko siya, is that okay? Malandi nitong tanong, try it and I'll kill you, saad nito sa malamig na paraan. Bulong lang iyon na mukhang kami lang ang nakarinig kaya naman mukhang natakot si Christine at napaatras. Sorry, you should, saad nito. Huminga si Cold ng malalim bago ito itinaas ang kamay at sumigaw. Fight. Agad na may lamandeng sa aking suntok pagkatapos nitong sumigaw. Nagpatibingi ang ulo ko dahil doon pero agad ding napangisi. It's showtime. Agad kong ibinalik ang tingin ko kay Christine na mukhang nagmamalaki na dahil nakatama siya sa akin. Nag-uumpisa pa lang ang laban, masyadong atat sa panalo. Akma siyang susuntok kaya agad ko na siyang inunahan na sipain sa tiyan. It's her blind spot, dahil susuntok siya hindi niya mapapansin na sisipa ako kaya hindi niya matatakpan agad iyon. Tumilapon siya sa lapag at bahagyang namilipit dahil sa pagsipa ko sa kanya. Woo! Go Audi! Sigaw ng ilan na alam kong pinangungunahan ng kaibigan kong si Benji. Tayo! Sigaw ko habang nakatingin sa kanya. Tumayo ito ng dahan-dahan at pilit iwinaksi ang sakit na nararamdaman. Fight! Sigaw ni Cold na parang bored na bored sa nakikita sa aming dalawa ni Christine. Bored pa siya nagkasakitan na nga kami pero alam ko naman na mas gusto niya nagkakasakitan kami ng todo. Muling pumwesto si Christine sa pwesto niya at pumorma kaya ganun din ang ginawa ko, lang minuto na ang ginugugol sa amin pero hindi pa din kami tapos dalawa, walang gustong magpatalo. Pareho na kaming bagbog at may mga dugo nang tumutulo sa mukha namin, ako naman din ay lupaypay na ang balikat dahil kanina pa niya ito pinupuntirya, nararamdaman ko sa kaloob-looban na kumikirot ito at parang gustong bamuka ng sugat. Siya naman din ay nabalian ko ng kamay at alam kong iniinda niya iyon. Para matapos na ang laban namin dalawa, ako na ang unang sumugod pero nagkamali ako dahil malaking kahangalan pala iyon. Agad kinuha ni Christine ang braso ko kung nasaan ang tama ng baril sa akin at agad na hinatak patalikod na ikinasigaw ko dahil sa sakit, hindi nang ginawa niya kundi sahil naramdaman kong may napunit na tissue sa balat ko. Nagulat na lang ako nang nakita ko na ang sarili ko na nakadapa habang tumutulo ang luha. Ang sakit. Sigaw ko nang mas itulak niya pa ang braso ko patalikod. Say the magic word, Audi. Give up. Wala ka ng panalo. Gigil na bulong nito sa tenga ko at muling tinulak ang braso ko na ikinasigaw ko muli ng malakas na may kasama ng pag-iyak. Isang give up'll mahina kung saad. Kahit ayoko dahil kaya ko pang lumaban pero ramdam ko rin na dumudugo na ang balikat ko dahil tuluyan na itong bamuka. Lakasan mo, sigaw nito sa akin sabat tuluyang binali ang braso ko kasama ang balikat kong dumudugo. IGIV umiyak na sigaw ko pero naputol din dahil sa malakas na sapak niya at tuluyang nagdilim ang paligid ko. Ilang araw na ang lumipas nang matapos ang naging laban namin ni Christine at naging usap-usapan iyon lalo na kung paano niya ako natalo. May mga nagsasabihing dahil lang daw injured ako kaya naging malaking advantage kay Christine iyon, meron namang nagsabi na lumakas daw si Christine dahil sa training at ako naman ay nahinto din sa training kaya ako natalo. Pero sa akin, ano pa man ay natalo ako at wala na akong ipagtatanggol doon. Pinagalitan na din ako ni Cold about sa nangyari, pinapanood niya din sa akin ang naging laban namin at hindi siya natuwa sa naging outcome noon dahil nga mas matagal niya akong na-train tapos natalo lang ako. Narinig ko pa nga na, binugbog ko siya tapos ako naman daw ay nagpabugbog. And speaking of bugbog, nabalitaan ko ang naging laban nilang dalawa ni Gio na hindi ko naman ikinagulat ang resulta dahil expected ko nang si Cold ang mananalo, pero sabi nila, bugbog na bugbog si Gio at halos hindi daw nakabawi si Gio kay Cold. Sayang lang at hindi ko napanood. Magandang umaga, Don Marcelino. Bati ko sa matandang nahiga sa kanyang sariling kama. Simula noong sinugod sila dito, madalas na itong magkasakit at katulad nga ng sabi ni Cold,
Muntik na itong atakihin kaya naman may pagkakataon na nakakulong lang ito sa kwarto. Lilan lang kaming nakakaalam nito dahil iniingatan para hindi makarating sa kalaban o sa labas. Meron ding kinuhang personal nurse si Cole para sa kanya na hindi mo aakalaing nurse dahil siya ay naka-civilian din katulad namin. Magandang umaga din, iha. Kumusta ang balikat mo? Narinig ko ang nangyari, saad nito habang dahan-dahan na tumatayo para sumandal sa headboard ng kama. Tinulungan ko na lang din ito na maupo ng maayos bago ako naupo sa katabing upuan ng kanyang higaan. Maayos naman na po kahit paano, hindi naman po tuluyang bamuka pero damyugo ho ang balikat ko. Naayos na din po ni Cole ang dislocate na buto ko kaya po, wala na po kayong dapat ipag-alala. Kayo ho, kumusta ang pakiramdam ninyo? Tanong ko at ngumiti. Ngumiti muna ito sa akin bago nagsalita. Nasa maayos din naman akong kalagayan, tinatamaan na lang talaga ng sakit dahil ako'y matanda na pero wala kang dapat ipag-alala. Sa mga susunod na araw ay maayos na din ako, masiglang saad nito na ikinangiti ko naman. Masaya ho akong marinig iyan, magpalakas pa po kayo para ho pag galing nyo mag-firing ho tayong dalawa, biro ko na ikinatawa naman niya. Katulad noon, wala akong sama ng loob kay Don Marcelino dahil lahat ng meron ako at natatanggap ko ay nagpapasalamat ako sa kanya. Nakapag-aral ako dahil sa kanya, meron akong maayos na diploma dahil sa kanya at meron din kaming sariling bahay dahil sa kanya. Malimang paraan ngunit ipinagpapasalamat ko pa din yun dahil nagkaroon kami ng ganong mga bagay. Nakipagkwentuhan lamang ako sa kanya katulad ng Jaggy kung ginagawa at ng oras na ng kanyang pahinga ay nagpaalam na ako. Balik na lang ho ako pagkatapos ninyong magpahinga, saad ko dito at nagpaalam na. How is he? Halos mapaupo naman ako sa gulat ng magsalita si Cole paglabas. Nagulat na nga ako biglaan niyang pagtatanong, sama pa ang boses niyang nakakakilabot sa sobrang lamig. Tumingin ako kung saan galing ang boses na iyon. Nakita ko siyang nakasandal sa wall habang naka-cross arms. Minsan, magbibigay ka naman ng onting signal na nandyan ka. Ang lamig na nga ng boses mo, pabigla ka pa magsalita. Singgal ko sa kanya na nakahawak pa sa dibdib ko. Should I say sorry for that? Walang buhay nitong saad sabay tayo ng maayos. Oo, paano kung may sakit ako sa puso? Di inatake na ako. Tugon ko sabay irap. Good thing you don't have, usual niya. So how is he? Hindi naman ako makapaniwala mang tumingin sa kanya lalo na sa bilis niyang nagpalit ng topic. Ayos ka din talagang yelo ka. Singgal ko dito na ikinataas lang nito ng kilay. Anyway, bumubuti ng onti-ung pakiramdam niya, nakikipagbiruan din sa akin kanina kaya mukhang okay naman siya, tugon ko sa tanong niya. Nagsimula akong maglakad at akala ko hindi niya ako sasabayan pero nagkamali ako dahil naramdaman ko na lang malamig niyang presensya sa tabi ko. That's good to hear. You, how's your shoulder? Ready for the next battle? Tanong niya kaya naman napahinto ako at matalim siyang tinignan. What? Ikaw ang nagamot ng balikat ko, ikaw dapat ang nakakaalam kung anong kondisyon nito. Tapos tatanungin mo ako, sana okay ka lang, Cole. Saad ko at muling naglakad na pamaktol. So my opinion is now valuable to you, pag nagsasalita kasi ako lagi mong kinokontra, saad nito. Hindi na lang ako nagsalita at patuloy na naglakad palabas ng bahay, kasabay ko pa din siya kaya naman nagtitinginan iba sa amin. By the way, I'm leaving tonight, saad nito kaya napahinto ako at humarap sa kanya. Kalan ang balik mo dalawa, I'll be gone for 2 weeks, tugon niya. Napatango lang ako at hindi na nagsalita. Medyo kinakabahan lang ako dahil nandito pa din nga kami sa Manila, what if may sumugod dito ulit? Kakayanin ba namin? What if may nag-aabang pala? Don't think too much. I will not let our enemies enter here. I have also added my own men to protect the mansion, so don't worry too much, saad nito na ipinatong pa ang kamay sa ulo ko at ginulo ang buhok ko. Bahagya akong napapikit at muling naramdaman ang tibok ng puso kong bumibilis pag nahahawakan o napapalapit ako kay Cole, ganitong pakiramdam ang naramdaman ko sa lalaking kumuha ng una ko. Babalik ka din naman agad, di ba? Tanong ko dito sabay harap sa kanya habang nasa taas pa din ng ulo ko ang kamay niya. Yes, may aasikasuhin lang ako at babalik din ako dito kaya wag magsaya dahil pagkatapos ng 2 weeks,
marami tayong raid na gagawin, saad nito at muling ginulo ang buhok ko bago tinanggal. Don't talk too much Tagio, it's getting into my nerve, mahina lang iyon pero rinig ko. Kung makapagbawal akala mo jowa. Parinig ko pero nagulat ako nang itulak ako nito at ikulong sa gitna ng dalawa nitong mga braso sa puno kung saan kami huminto. Nakatingin ito sa akin ng matalim at ramdam na ramdam ko ang black aura niya. Just do what I say. Don't talk too much Tagio, understand? Madiding saad nito na halata mo ang pagkainis at pag-irita sa boses. Tanging tangulang ang naisagot ko dahil bigla akong kinabahan. Umayos na ito nang tayo ang nakatitig sa akin. I'm watching you, Audi. I'm watching you, saad niya sabay talikod at naglakad papunta sa kung saan. Sinundan ko lang siya ng tingin habang nakahawak sa dibdib ko, hindi naman ako kinakabahan kay Cole. Ayaw lang tumigil sa pagbilis ng tibok itong puso ko. Ayaw bumalik sa normal na beat. Matapos kong pakalmehin ang sarili ko, pumasok na lang ako sa loob ng mansion. Nakakapagtaka lang bakit hindi ko makita sila Gio at Benji. Dahil wala akong magawa, pumunta ako sa shooting room at doon ko muna gugugulin ang oras ko. Kumuha ang isang UMP-45 at mga accessories nito pati na mga ammo. Kumuha din ako ng isang M24 at Uzi. Etong mga baril kasi na ito ang gamay ko pagdating sa Bar Ilan. Nag-umpisa na akong mag-practice ng shooting ko at medyo hirap ako dahil nasa kabilang side ang tutok ko dahil nga sa injury ko sa balikat. Maganda din ito at least napa-practice ko kung paano bumaril both sealed. Lumipas ang 2 oras at agad akong napatingin sa pintuan ng shooting room nang marinig kong magbukas iyon at nakita ko si Gio na nakangiting pumasok sa loob. Nag-aayos kasi ako ng baril na gagamitin ko ulit kaya naririnig ko. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala, saad nito at masiglang lumapit sa akin. Bigla ko namang naalala si Cold at ang malamig niyang tingin. Oo, wala kasi akong magawa kaya nagpunta na lang ako dito, saad ko. Samahan na kita dito, wala naman ako masyadong ginagawa. Saad nito sabay kuha din ng baril na AKM pati na ammo nito. Ngumiti lang ako dito at ipinagpatuloy ang ginagawa ko, nang muling may pumasok sa pinto na agad kong ikinaiwas ng tingin ng magsalubong ang mata namin. Oh, Cole, nandito ka pa pala. Kailan ang alis mo? Tanong ni Gio. Tonight, malamig na sagot nito na ikinaigtad ko dahil naramdaman ko siya sa likod ko. You should pull this before you put that thing, hindi mo na alam. Tanong niya, o nadidistract ka dahil nandyan si Gio. Bulong nito sa akin na alam kong kami lang ang nakakarinig. Shut up! Senggal ko dito at bahagya siyang tinulak. I told you, I'm watching you, bulong ulit niya tapos ay iginaya ako papunta sa target area. Nasa likod ko pa din siya at nailang na ako ng sobra sa ginagawa niya. At ayokong nakikipag-usap ka sa iba, bulong niya sabay kalabit sa gatilyo ng baril na ikinagulat ko. Akala ko aalis na siya pero hindi pa pala at muling kinalabot ang gatilyo. Inubos niya ang bala ng baril na hawak ko habang nasa likod ko siya. Are you okay, Audi? Tanong agad sa akin ni Gio nang matapos kami ni Cold sa shooting at humiwalay na sa akin ang isa. Hindi ko alam ang itsura ko dahilan para itanong niya kung okay lang ako. Oo, okay lang ako. Thank you for asking, nakangiti kong tugon sa kanya sabay tingin kay Cold. Nanlaki naman ang mata ko nang makita kong may nililinis siya shotgun habang matalim na nakatingin sa amin ni Gio. Anong problema ng lalaking yelo na ito? Kung hindi ko lang alam na wala siyang pakiramdam o pakialam sa iba, iisipin kong nagseselos ang buwisit na ito. Napailing na lang ako at nilinis ang mga ginamit ko. Matapos nun, iniwan ko na silang dalawa dahil napagod ako sa ginawa ni Cold sa akin. Kinagabihan, hindi muna ako lumabas ng kwarto ko at nagpahangin na lang muna sa terrace ng kwarto ko. Tahimik akong nakaupo doon at nakatingin sa langit nang may magsalita na ikinahulog ko sa upuan. "Turl go now," iniinda ko ang balakang ko nang tinignan ko siya. "Cold, buwisit ka talagang lalaki ka. Kanina ka pa." Senggal ko dito at tumayo. "You're just in deep thoughts, that's why you didn't feel me, anyway. Let go now. Take care and stay here in your room, as much as possible." Saad nito tapos ay tumalikod. "Hoy, nagseselos ka sa amin ni Gio."
Tanong ko dito pero hindi niya ako pinansin at nagdirdiretso lang palabas ng kwarto ko. Seloso pala ang malamig na iyon. Saad ko muling umupo sa upuan ko napatingin ako sa kotseng palabas na ng mansion. Bumalik ka agad, Cole, bulong ko dahil bigla akong kinabahan ng tuluyan nang nakaalis ang kotse nito. The mansion feels safe when Cole is around. Now that he's gone, I don't feel safe at all. 3 araw nang wala si Cole, hindi ko rin nakikita si Benji sa paligid. Pakiramdam ko din ay may mga matang nakasunod sa akin sa loob ng mansion kaya naman madalang akong lumabas ng kwarto ko lalabas lang ako pagpaputa akong kwarto ni Don Marcelino o kaya naman ay kakain at magte-training pero para makipagkwentuhan o makipagtambay sa labas, hindi na. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok dito. Sino yan? Patanong kong sigaw. Ang pinakagwapo mong kaibigan. Agad naman akong napatayo at mabilis na lumapit sa pinto nang marinig ko ang boses ni Benji. Benji, masigla kong bungad nang mabuksan ko ang pinto at mabungaran ko ang nakangiti niyang mukha. Yayakap sanay ko kaso may dala siyang mga pagkain. Miss na miss mo ako ha. Kain tayo. Saad nito. Malugod ko naman siyang pinagbuksan ng pinto at pinapasok sa kwarto ko. Sabay kaming nagpunta sa terrace at doon masayang naupo. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo bang buryong-buryo na ako dito? Saad ko sa kanya na tinuwanan lang ako. Mismo ko, may inasikaso lang na importante kaya ngayon lang ako nakauwi pero okay na kaya dito, na ako ulit. Saad nito sabay kuha ng dala niya banana chips. Kailan pa wala si Cole? Tanong nito. 3 araw na, kaya hindi ako gaano lumalabas kasi parang nakakatakot sa labas. Parang hindi safe, saad ko at nakita ko siyang napatango. Same feeling. Pagdating ko ayan din napansin ko, parang anytime may babaril sa akin galing sa kung saan. Kaya nga pagkalapag ko ng gamit ko, kinuha ko ang mga pasalubong ko tapos nagmadali akong pumunta ng kusina para madala ito dito, saad niya. Bakit kaya ganun ang pakiramdam natin? May tendency ba na may traidor sa grupo natin? Tanong ko kahit alam ko naman ang sagot. Maaari, outs. Hindi imposibleng mangyari iyang nasa isip mo, lalo na lahat tayo dito ay ibinenta o pinambayad utang. Pero ang nakakapagtaka, bakit sila magagalit kay Don Marcelino kung gayong hindi naman pilitan ang nasabing bayad utang? Pahayag niya na biglang nagtaka. Bukod doon, hindi naman tayo pinabayaan ng Don, pinag-aral at binigyan tayo ng pagkain sa maayos na paraan, saad ko. Narinig kong tumawa si Benji at muling kumain ng Xing Ailing na dala niya. Pili lang ang ginawa niya ng ganyan, audi, mapalad tayo at ginawan tayo ng kabutihan ni Don Marcelino at Senior Clyde. May iba sa atin ay pinahirapan at ginawa ng kahalayan, katulad ni Christine, daw, hindi siya birhen nang makuha ni Don Marcelino, dahil ebidente siya ng kanyang sariling ina para maging babaeng taga-aliw kaya ayun naman ang ginawa ng Don sa kanya pero, 2 beses lang naman ata ayun but still nangyari, kaya noong pinagsoan na siya ng Don, kumapit naman siya sa kung sino-sino, nagtataka akong nakatingin sa kanya habang nagkukwento siya. Bakit alam niya yun? Bakit alam mo ang bagay na iyan? Tanong ko dito. 4 na beses nang may nangyari sa amin ni Christine at naikwento niya iyon, lahat dito halos ay nagalaw na siya, si Cole na lang hindi, saad nito. Napailing lang ako na parang hindi naniniwala. Baka may mangyari na din doon, saad ko sabay irap. Bigla kasi akong nabuwayzat sa isipin na may nangyari na doon sa dalawa tapos umusok sa isip ko na si Cole ang lalaking kumuha ng una ko. Malabo. Pihikan si Cole sa babae, kaya nga nakakagulat na madalas kanyang kinakausap o tinititigan kasi dati pag pumupunta iyon dito para bumisita, walang ibang kinakausap iyon kundi ako at si Don Marcelino. Pahayag niya. Ako din nagulat na kinakausap ako ng yelo na iyon. Hayaan na nga natin yung yelo na iyon, basta kung ano man ang nangyayari dito, sana ay walang totoong triador dito. Saad ko na lang at kumain ng Xing Ailing. Hindi naman ako naniniwala na wala dahil kitang-kita ng mata ko na meron at rinig ko iyon. Hindi ko lang alam kung sino. Muli kaming nagkwentuhan at pinag-usapan ang ginawa niya. Galing pala siya sa isa sa mga warehouse namin sa Italy dahil may mga transaksyon ng baril doon. Nung araw pala na umalis si Cole, umalis din siya pero umaga lang. Grabe lang ang pagkabisi nilang dalawa, siguro sila ang umaasikaso dahil nga nakarete si Don Marcelino.
Naubos na namin ang kinakain namin at pareho kaming nagpasya na lumabas ng bahay para magmasid. Dinala muna namin ang mga ginamit namin sa kusina bago kami pumunta sa labas. Hindi pa din panatag ang kalooban ko pero kahit paano ay nabawasan dahil alam kong may kasama akong mapagkakatiwalaan pero aaminin kong iba pa din kung si Cold ang nasa tabi ko. Hey, Audi and Benji. Good to see you again. Sabay kaming napatingin ni Benji sa tumawag sa amin at doon ko nakita ang isa naming kasama na nasugatan din noong panahon na inambush kami sa daan. Kung titignan mukhang okay lang naman talaga siya pero simula nung nangyari yung ambush, nag-iba ito at parang laging may iniiwasan. Hey, how are you? Kababalik mo lang. Tanong ni Benji dito. Tumango ito at ngumiti sa amin, 0-0, kanina lang umaga. Wala pala si Boss Cold ngayon, no? Saad nito. Yes, umalis siya 3 days ago. Bakit? May need ka ba sa kanya? Tanong ko dito pero tumitig lang ito sa akin bago ngumiti at umiling. Wala naman, isa kasi siya sa nangumusta sa akin nung nasa bakasyon ako, tugon niya, tumango lang naman kami pareho ni Benji at ngumiti sa kanya, nang bigla ulit siyang magsalita. Mag-iingat kayo palagi lalo na nagiging maingay na ang mga kalaban natin, hindi natin alam kung saan sila nanggagaling, saad nito. Biglang sabay kaming natigilan ni Benji at bahagyang nagtinginan. Anong sinasabi mo? Tanong ko pero mabilis siyang umiling at parang nakakita ng multo sa likuran ko nung napansin niyang kakaiba ang tingin ko sa kanya, ngumiti ito at kunwaring walang nangyari. Alis na ako. Usap na lang tayo sa susunod. Ay mabilis nitong palm at muling sumulyap sa likod ko, na ginawa ko din pero wala akong nakita. Pagbalik ng tingin ko, wala na ung kausap namin. Tahimik lang naman si Benji at parang nag-iisip. He saw something. Madiin pero bulong kung saad kay Benji. And he knows something. May diin din niyang tugon. What do you think he knows? Tanong ko, magsasalita sana siya ngunit may nauna nang nagsalita. Oy, long time no see. Agad kaming napatahimik dalawa dahil sa nagsalita at sabay na tumingin kay Gio. Oy, kanina ka pa dyan? Tanong ko sabay ngiti. Ayoko lang na ipahalata sa kanya na may kakaiba kaming pinag-uusapan ni Benji. Si Cold at si Benji lang ang alam kong mapagkakatiwalaan ko dito. Hindi, kaka-rating ko lang, saad niya sabay tingin kay Benji na tahimik lang. Nakabalik ka na pala, kailan pa? Tanong nito, kanina lang, tipid nitong sagot sabay tingin sa akin. Pahinga muna ako, outs. Pasok ka na din sa kwarto mo, saad niya at tumayo. Mabilis itong naglakad paalis sa pwesto namin. Mukhang pagod din siya, marahil may jetlag pa. Gusto mo mag-shooting? Tanong bigla ni Gio. Gusto ko siyang tanggihan pero parang ang rude naman noon kaya sumang-ayon na lang ako. Naglakad na kami papuntang shooting area at doon kami nagpalipas ng oras. Hindi pa din ako komportable pero piniplet kong iwak si Leon. Ang tagal naman kasi bumalik ni Cold. Nakakainis. Ano iyon? Tandang padamdam. Sabay naming saad ng makar inig kami ng sunod-sunod na putok ng baril. Hawak ang 45 caliber na baril, mabilis akong tumakbo pataas kung saan ako nakakarinig ng putukan ng baril. Sobrang usok sa taas ng bahay at halos walang makita, malamang ay may naghagis ng flash grenade or smoke grenade kaya ganito, kaya naman tinakpan ko ang ilong ko para hindi ako masuffocate. Mabilis akong umaki at papuntang kwarto ni Don Marcelino dahil iyon talaga ang inaalala ko. Hindi ko na nga inalam kung nakasunod ba sa akin si Gio basta mabilis na akong umakyat doon. Habang paakyat ako, may mga nakakasalubong akong kalaban namin na wala naman akong pagdadalawang isip na binabaril ito. Hindi ko kilala yung mga kalaban namin dahil mga nakabone sila at may itim na gas mask. Halatang pinaghandaan nila ito. Takip ang ilong ay mabilis akong pumasok sa kwarto ni Don Marcelino at halos lumuwan naman ang mata ko nang makita ko ang kausap namin kanina na nakatayo doon at nakatutok ang baril kay Don Marcelino na umuubo-ubo pa. Nanlalaki din ang mata niya nang makita ako. Hindi siya mukhang galit, more on he's asking me to help him. Nakikita ko iyon sa mata niya. Hindi ka masamang tao, kung ano man ang pinagdadaanan mo, pag-usapan natin. Do you need money? I can lend to you. Just don't do this. Sigaw ko habang nakatutok ang baril ko sa kanya. Muli kong tinapunan ng tinijin ang matanda na nakatikip lang ng ilong niya pero umuubo pa din.
Tinignan ko ang gilid ng kama niya at nakita ko ang nurse na kinuha ni Cold na wala ng buhay at naliligo na sa sarili nitong dugo. Mabilis naman akong napatingin muli sa lalaki ng makarinig ako ng putok ng baril. No! Sigaw ko at mabilis na lumapit sa kanya ngunit huli na dahil wala na itong buhay at naliligo na din sa sarili niyang dugo. Bahagya pa itong nanginginig dahil sa pagkakabaril niya sa sariling sentido. Nabalik ang atensyon ko kay Don Marcelino nang marinig ko itong umubo at halos mawalan na ito ng hininga. Saktong pagtayo at paglapit ko dito ay isang balto ng alaki ang nakita ko. Si Cold. Tawag ko dito dahil mausok at hindi ko makita pero nagkamali ako dahil hindi si Cold kundi si Gio. Let's get out of here. Saad nito at tinulungan akong buhatin si Don Marcelino palabas ng mansyon. Hindi ko alam kung paano kami nakaalis o nakapagtago basta alam ko lang ay wala na akong naririnig na putukan ng baril. Audi, dun. Mabilis na lumapit sa amin Sel Benji. Tinignan ko ito at nakita kong may daplis siya ng baril sa kaliwang tenga niya. Lumaban ka din. Tanong ko dito. Oo, papunta sana ako kwarto mo nang may hamarang sa akin at muntika na akong barilin sa may noo ko pero nakaiwas ako kaya nadaplisan lang ako, saad nito. Napatingin ako sa paligid at nasa likod bahay kami kung saan nakatago ito sa pinaka-mansion. Umalis na ang mga kaaway natin. Pero hindi pa din maaaring bumalik sa loob dahil ay secure muna namin kung wala bang bomba o ano pa man ang inilagay nila doon. Titignan din namin kung ilan sa mga kasama natin ang namatay, pahayag ni Gio at mabilis silang lumabas sa kwarto kung saan nakalagi si Don Marcelino, kasama ni Gio umalis ang ilan sa mga kasama namin na medyo maayos ang kalagayan. Tumingin ako sa silid na pinaglaladyan ni Don Marcelino bago tumingin kay Benji na nakatingin sa akin. Si Arthur, pabulong kong saad. Anong si Arthur? Tanong nito at mas iumapit sa akin. Nakita ko siya sa kwarto ng Don, nakatutok ang baril nito sa matanda, wala na ding buhay ang nurse na kinuha ni Cole, siya ang may gawa nito. Pero bakit? Saad ko sabay tingin sa kanya. Sinong bumaril kay Arthur? Tanong nito, may iba bang nakakita? Habol niya pa. Nagpakamatay siya, siyaong bumaril sa sarili niya, nagulat na lang ako na nakabulagta siya doon at naliligo sa dugo niya. Git ko sabay hilamos sa mukha ko. Ako lang ang tao doon, bukod kay Don na nanghihina na, ako lang ang nakakita, saad ko. For now, wag ka muna magsasalita sa mga nakita mo, hayaan mo lang na akalain ng lahat na ikaw ang bumaril kay Arthur, saad nito sa seryosong paraan. Ngayon ko lang nakitang ganito si Benji na malalim mag-isip parang hindi siya si Benji na kilala ko. Wala kang sasabihan sa mga nangyari kanina sa loob ng kwarto, Audi. Naiintindihan mo ba? Hanggat wala si Cole, huwag kang magsisalita, saad niya. Pero bakit? Bakit siya nagpakamatay? Kung balak niyang patayin si Don Marcelino, dapat ginawa na niya, di ba? But he didn't. Senggal ko dito. Nabahala naman siyang tumingin sa pinto at pinanlakihan ako ng mata. Lower your voice. Someone might hear you. Banta nito. I don't know also pero isa lang ang naiisip ko, baka hindi niya talaga intensyon na gawin iyon at napag-utusan lang. Saad niya sabay tingin sa Don. Wag na muna natin isipin iyon, saan gayon kailangan natin makontak si Cold at masabing namatay ang nurse na kinuha niya para makapagpadala ulit ng isa pa, malungkot nitong saad na tinanguan ko. May punto pero hindi mawala sa akin ang isipin na may traidor sa grupo namin. Traidor ka ba? Diretsong tanong ko kay Benji. Tumingin lang ito sa akin at hindi nagulat na tinanong ko siya. Diretso itong tumingin sa mata ko. Ano sa tingin mo, Audi? Traidor ba ako? Tanong niya. Paano mo mapapatunayan na hindi ka traidor? Balik na tanong ko sa kanya. Ngumiti ito at ginulo ang buhok ko. May mga alam akong sekretong importante na kahit patayin ako ay hindi makukuha ang sagot at ang sekreto na iyon ay ibabaon ko, kasama sa hukay ko, saad niya. Hindi kahit kailanman ako magtataksil sa Don o sa iyo. Kakampi mo ako, habol niya. Napangiti na lang din ako sa kanya at sumandal sa balikat niya. Sana nga, dahil hindi ko siya mapapatawad at ako mismo ang papatay sa kanya, pero kahit papaano ay gamaan ang pakiramdam ko dahil hindi traidor ang kaibigan ko. Kinabukasan, tahimik pa din ang paligid at wala halos nagsasalita sa aming lahat dahil na din siguro sa mga kasamahan naming nawala. Kami naman ni Benji ay hindi rin umaalis sa tabi ni Don Marcelino,
Kaming dalawa ang naging nurse niya habang hindi pa bumabalik si Cole. Lan ang naligas sa atin. Mahina kong tanong kay Benji. Hindi ko pa alam, hindi ko pa natatanong kay Gio, tugon nito sabay kuha ng pamunas na nasa palanggana. Ipinunas nito sa sarili niya ang towel sabay tingin sa akin. Nasabi ba ni Cole kung kailan siya babalik? Tanong nito, 2 weeks daw siyang mawawala, walang sinabi kung kailan ang eksaktong balik niya, saad ko sabay tingin sa labas ng kwarto ni Don Marcelino. Kumuha ng pagkakataon ng traidor noong wala si Cole sa mansyon, usual ko sabay tingin sa kanya na seryoso pa ding nakatingin sa akin. Magsasalita sana siya pero hindi natuloy dahil may kumatok. Audi, Benji, may ipapakilala ako sa inyo, may autoridad na saad ni Gio. Sino? Tanong ni Benji. Pareho silang nasa ranggo kaya okay lang na ganyan siya tanungin ni Benji. Isang got a new nurse for Dawn, saad nito at niluwagan ang pintuan. Bumungad sa amnan ang isang babaeng nakangiti at casual na nakasuot ng pantalon na itim, naka-pink na damit at may blazer na itim. Mukha nga siyang nurse sa itsura at pananamit nito. Bakit kumuha ka ng nurse agad? Tanong ni Benji na mahihimigan mo ng kainisan. Tumingin si Gio dito na seryoso na ang mukha. Nasa alanganin ang lagay ng Dawn, dapat na tayong kumuha ng nurse na tutulong at mag-aalaga sa kanya, saad nito na may punto naman. Pero dapat inantay natin si Cole, siya ang nakatataas sa ating lahat dito. Sigaw ni Benji. Natawa ng nakakainsulto si Gio tapos ay humarap muli kay Benji. Mamamatay na tayong lahat, si Cole pa din ang naisip mo. Aantayan pa natin si Cole bago tayo kumuha ng nurse na mas may alam sa kalagayan at gagawin kay Don Marcelino. Paano kung 3 taon bago bumalik si Cole? 3 taon din nating aantayan ang nurse na ipapadala niya. Baka wala na ang Don noon kung aantayan pa natin si Cole. Tugon ni Gio. Besides, whenever Cole isn't around, I'm the one who leads, so stop complaining, habol nito sabay tingin sa akin. Hindi ako makasagot dahil pareho silang may punto, si Benji na nag-iingat sa mga kasama namin at tanging kay Cole lang naniniwala at si Gio na gustong maagapan ang sitwasyon at kalagayan ni Don Marcelina. Humarap na lang ako sa nurse na sinasabi ni Gio. Tinanong ko na lang ang pangalan nito at ako na ang nagsabi ng mga dapat gawin. You let her. Tanong ni Benji sa akin nang makaalis na si Gio at nurse. Benj, we need ta. Gio has a point, mas importante ngayon ay si Don Marcelino, iska na natin pag-usapan ulit ito pag dumating na si Cole. Maiintindihan naman siguro ni Cole na gusto lang nating tumulong. Saad ko sa mahinahon na paraan. Sa ngayon ayoko makipagtalo sa kanila dahil nga ang priority ko ay si Don Marcelino. Sana nga, dahil hindi maganda ang pakiramdam ko, Audi. May din itong saad. Naiintindihan kita, Benj, pero sa ngayon ito ang pinakakailangan natin ang magkaroon nurse si Don Marcelino, mas alam ng babaeng iyon ang gagawin sa kalagayan ni Don Marcelino. Tayo, wala tayong alam. Tugon ko sabay tingin sa kanya na malungkot. Makisama na lang muna tayo, bukod doon wala naman iyong gagawin na iba dahil lagi tayong nandito sa kwarto ni Don Marcelino, habol hindi na ito nagsaita pa, nakita kong huminga lang ito ng malalim sabay tayo. Labas muna ako, paangin, saad niya at dir-diretsyong lumabas. Hindi ko na pinigilan dahil alam kong masama pa din ang loob niya na hinayaan ko kung pinakilala ni Gio na nurse. Lumapit ako kay Don Marcelino at hinawakan ito sa kamay. Magpagaling na po kayo, nagkakagulo na po ang mga bata ninyo dahil sa nangyayari, saad ko at yumuko. Kailangan na nating bumalik sa mansyon para mas maalagaan si Don Marcelino doon, saad ni Benji. Naramdam ko pa din ang pagkadisgusto sa nurse ni Don Marcelino. 4 na araw na simula nang dumating si Mary at masama pa din ang loob nitong kaibigan ko. Nandito kami ngayon sa labas lang din ng kwarto ng Don dahil binibihisan ni Mary ng damit ang matanda. Hindi pa ayos ang mga gamit doon, saad ni Gio, lang araw na kayong nagpapabalik-balik sa mansyon, hindi pa din naaayos. Ano, nire-renovate nyo ba iyon? Sarkastik ang tanong nito. Enlinas ang mga dugong nagkalat, inalis ang mga gamit na nasira at nabahira ng dugo, sinisigurado namin na walang kahit anong iniwan ang mga taong pumasok doon. Tumulong ka kung gusto mong makasigurado. Senggal ni Gio kay Benji sabay padabog na umalis sa harap namin. Tahimik kaming naiwan doon at hindi na nagsalita bago ko pinutol ang katahimikan.
Benj, nagiging mainit na ang ulo mo. Bakit? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, outs. Hindi ko na lang kayang magtiwala sa iba dahil sa nangyari sa atin. Ikaw at si Cole na lang ang kaya kong pagkatiwalaan, hindi na komportable ang pakiramdam ko sa ibang tao sa paligid ko, pag-amin nito. Naiintindihan ko siya dahil ganun din ang pakiramdam ko. Tara, tulong na lang tayo doon sa mansyon para mas mapabilis ang gawain, saad ko. Naiintindihan kita, pero sa ngayon magtiwala muna tayo sa mga kasama natin dahil iyon ang mas kailangan. Tumayo ito at tumingin sa akin bago tumingin sa pinto ng kwarto ni Don Marcelino. Tara, pagsang-ayon nito sa akin. Sabay kami naglakad papuntang mansyon. Halos lahat ng gamit ay nasa labas at may kasamahan kaming naglilinis ng iilan dito, meron namang tuluyang sinisira dahil wala na itong pag-asa. Pagpasok namin sa loob ng mansyon naririnig namin silang magba-vacuum. We want to help, saad ni Benji nang makita namin si Gio. Tumingin lang ito sa amin sabay utos sa kung sino nabigyan kami ng gamit na panlinis. Kinuha ko ang binigay nito sa aming mga panlinis pero si Benji, hindi tinanggap. Sa ibaba ako maglilinis, kung mga baril, ako ang maglilinis, malamig niyang turan at hindi na inantay ang pagsagot namin at tumalikod na lang agad. Narinig ko naman ang buntong hininga ni Gio kaya napatingin ako dito. Wala na pala ang mga kausap niya at siya na lang ang nandoon at nakatingin sa likod ni Benji. Tumingin sa akin si Gio at tipid na ngumiti. Kumusta ka? Tanong nito sa akin. Mababakasan ng pag-aalala sa kanya at kaninang maangas niyang pananalita ay nawala na. Ayos lang naman, medyo nababahala lang na baka balikan ulit tayo ng mga sumugod sa atin, saad ko tumango naman ito. Naiintindihan ko pero pinapangako ko na hindi na ulit makakapasok ang mga hayop na iyon dito. Saad nito na biglang nanggigil, napatay mo si Arthur na Triador sa atin kaya wala na silang kakampi dito sa loob, saad niya. Ayon ba talaga ang alam nila? Ako ang nakapatay kay Arthur. Sana nga wala na silang kakampal sa loob, ayon lang ang tugon ko at nagpaalam na sa kanya na maglilinis na ako. Inumpisahan ko sa kwarto ulit ni Don Marcelino, kahit alam kong nalinas na Leon, doon ko na talaga naisipan maglinas. Pagpasok ko doon ay wala na ang kama at ibang gamit. Mukhang inalis na Leon dahil sa mga dugo at tama ng baril. Nag-umpisa akong linisin ang bintana tapos ay kinuha ko ang mga kurtina at papalitan ko na lang mamaya. Habang kinukuskus ko ang pader ay nakarinig ako ng yabag ng mga paapapasok ng kwarto. Gio, mukha hindi nalinas ng maayos ang mga pader dito. May mga dugo pa na nakakalat, saad ko sa pag-aakalang si Gio ang nandoon pero nang linggonan ko ito dahil hindi sumagot. Nanlalaki ang mata ko nang makita ko kung sino ang nakatayo sa pintuan at nakatingin sa akin. May pag-aalala sa mata nito, pero meron ding galit. Cole, sigaw ko sabay tayo at mabilis na lumapit sa kanya. Hindi na ako nag-alangan na yamakap sa kanya na akala ko ay tatanggihan niya ako ngunit hindi. Malugod niya akong sinalubong ng yakap din. Nang maramdaman ko ang init na bigay ng katawan ni Cole, naging kampante ang kalooban ko. Lahat ng takot at pangamba ko nitong nakaraan ay nabalutan na muli ng kaginhawahan. Sa hindi ko malamang dahilan, tumulo ang munting luha ko na matagal ko nang pinipigilan. Ash, I'm here, don't cry, saad niya habang mas humihigpit ang yakap sa akin. Takot na takot ako, hindi ko na alam ang gagawin ko, pilit kong tinatapangan at binabaliwala ang takot ko. Ang daming tumatakbo sa utak ko pero hindi ko mailabas dahil nawawala na ako ng tiwala sa kanila, pagsusumbong ko habang umiiyak pa din sa dibdib nito. Be brave, we still have a long way to go, whatever comes to your mind, leave it to yourself first. Like my rules to you, don't trust these people surrounding you, including me, Audi. Be brave for your family, saad niya at dahan-dahan akong inialis sa pagkakayakap naming dalawa. Nakakapanibago na ang lalaking walang damdamin at mas malamig pa sa yelo noon, ngayon ay nakakita na akong pag-aalala at takot sa mga mata. Kampante na ako nandito ka na, saad ko at halos lumuwa ang mata kong may luha nang makita kong umangat ang isang gilid ng labi niya. He smiled. I'm sorry, natagalan, saad niya at sabay halik sa noo ko. Where's Benji and Don Marcelino? Tanong niya. Pero hindi ako makasagot dahil bahagya akong natigilan sa ginawa niya.
Ang lambot ng labi niya. Sakto naman na bumukas ang pinto ng kwarto kaya sabay kaming napatingin ni Cole doon. Sorry, dapat pala kumatok ako, may siglang saad ni Benji sabay peace sign. Pareho kaming gumaan ang pakiramdam, panigurado yun kaya bigla itong sumigla. Dahan-dahan namang inalis ni Cole yung kamay niyang nakayakap sa akin kaya ganun na din ang ginawa ko. Hindi naman nakaligtas yung mga mapanuksong tingin ni Benji sa akin pati na umiti niya. Tapos bumalik kay Cole yung tingin nito at kunwaring naglungkot-lungkutan. Cole, sigaw niya at akmang yayakap kay Cole pero malayo pa man siya ay pinigilan na ni Cole ang ulo nito gamit ang kamay niya. Stop that, where's Don Marcelino? Tanong niya at tumingin sa akin. Ang kaninang nag-aalala nitong mata ay muling napalitan ng malamig na pagtitig. Mukhang bilang lang talaga ang minuto ng pagiging expressive niya pero okay lang iyon, at least nandito na siya at kampante na ako. Chapter 5. Nandoon siya sa tagong bahay, tugon ni Benji sabay nguso. Hindi mo ako na-miss, Cole. Na-miss pa man din kita. Habol niya na may pagtatampo pa din. Cut that drama, Benji. Status here. Any leads? Tanong nito na tumingin sa akin. Umiling lang naman ako para sabihing wala akong balita o ano paman. Walang may alam sa aming dalawa dahil si Gio ang umaasikaso lahat. Siya na lang tanungin mo, tutal takot naman iyon sayo, saad ni Benji na puno ng pagkairita. Isang saw him liar but I didn't bother to hear him out, usual naman ni Cole na ikinangiti ni Benji. Aw, syempre, audi muna bago Gio, no? Pang-aasar nito kaya naman nakatikim siya ng masama at malamig na tingin kay Cole. Buti nga, anong balak mo? Tanong ko kay Cole kaya napunta na sa akin ang atensyon niya. Nothing, I let Gio lead this time. He's the one who knows what happened here. My top priority is Don Marcelino and you, saad niya, let's go to Don Marcelino now, stop cleaning that wall. Let them clean that, habol nito. Napakagatlabi lang naman ako dahil sa sinabi niya pero syempre hindi nawala ang mapang-asar na ubo ni Benji. Ako, Cole, hindi mo ako top priority. Pagdadrama nito, no, maikli at mabilis na sagot ni Cole. Natawa na lang ako kay Benji dahil sa pagmamaktol niya sa mga sinabi ni Cole. Napatigil din naman kami sa usapan nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Gio kasama si Christine na may dalang vacuum. Napatingin naman ako kay Cole dahil biglang nag-iba ang aura niya. Okay naman kanina at hindi ko nararamdaman ang kalamigan sa aura niya kanina pero ngayon. Ewan, parang napaka-powerful niya. You guys are here pala. Oh, hi Cole. I miss you. Masiglang bati ni Christine na akala mo ang bait-bait. Ako na sisigot para sa kanya. Hindi kanya na-miss. Saad nitong si Benji, ikaw ba si Cole? Ang layo niyong dalawa Huwag kang mag-feeling pagtataray ni Christine. Bago pa sila magkapikunan dalawa sumabat na si Cole sabay hawak sa kamay ko. We're going to Don Marcelino's place. You can have this room if you want. Saad nito at lumakad palabas at dahil hawak niya ang kamay ko, pati ako nadala. Babyel sa inyo na ito gawa na kayo miligraph rinig ko pang-aasar ni Benji doon sa dalawa at mabilis na sumunod sa amin. Hindi naman mabilis ang paglalakad ni Cole kaya hindi naman ako nababahala na baka madapa ako pero kinakabahan ako kasi nakahawak siya sa kamay ko. Ang init ng palad niya, ibang-iba sa aura na meron siya. Ganitong init ng palad ang mga humaplo sa akin nung nawala ang virginity ko. Si Cole nga kaya iyon. Si Audi, namumula, bulong ni Benji sa tabi ko kaya naman siniko ko siya gamit ang malayang braso ko. Buwisit talaga Nakarating kami ng tagong bahay na hawak pa din ni Cole ang kamay ko habang si Benji naman ay nang-aasar lang. Diretso kaming pumunta sa kwarto ni Don Marcelino at akmang bubuksan ni Cole iyon ngunit napigilan ko. Agad kong hinayla ang kamay ko na hindi naman natanggal sa pagkakahawak niya. What? Tanong nito. May ibang nurse na si Don Marcelino dahil na, isang no, putol nito sasabihin ko sa kanya. We'll talk about it later, okay. Malumanay na saad niya kaya tumanggo lang ako. Tuluyan na nga niyang binuksan ang pinto at bumungad sa amin ang gising ng si Don Marcelino.
Gising na ito ngunit nakahiga pa din habang pinupunasan siya ng nurse niya. "We'll take care of him, you can go now," malamig na yuzel ni Cole doon sa nurse na parang nakakita ng artista sa pagtitig kay Cole. "Kami na bahala dyan. Labas na daw." Saad ko tapos ay bumitaw kay Cole para makapunta doon sa palanggana na may towel. Tumayo naman ito sabay irap sa akin pero ngumiti kay Cole na nakatingin sa akin kaya inirapan ko siya. At dahil masyadong maligaya itong kaibigan kong isa, tawa lang naman siya ng tawa sa nangyayari sa amin. Nang makalabas na yung nurse ay sabay na lumapit si Benji at Cole sa kama ng Dawn. "Kumusta po kayo?" tanong ko dito. Ngumiti naman ito bago sumagot. Hindi maganda pero K kakayanin, iha, nahihirap ang tugon niya. Tumingin ito kay Cole at parang nag-uusap sila gamit ang mata. "T came back as soon as I heard what happened. Don't worry about other things, be strong." Saad ni Cole dito na tinanguan lang ni Don Marcelino. Marami pa kaming ikinwento sa kanya na kahit hindi man siya sumagot, alam namin na nakikinig-anim niya. Lumabas lang kami ulit ng kwarto ng oras na ng pahinga niya. "How's the guns? May nawala ba?" tanong nito kay Benji nang makaupo kami sa kusina. Nakakagalaw na kami ulit ni Benji ng maayos dahil may kasama kaming Cole. Iba kasi talaga ang pakiramdam noong wala siya. Walang nawala sa baril pero marami sa grenade, flash grenade at smoke grenade. Even mga kutsilyo ko, 4 ang nawala, nilang natugon ni Benji. "It's okay, at least no guns missing," saad niya sabay tumingin sa akin. "We have so many raids to do. Stay in my sight, stay close to me and don't you ever **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 * dare to go to Gio," kausap niya sa akin. Okay, mabagal na sagot ko dahil bigla akong kinabahan. Hindi para sa akin kundi para kay Gio. Good. May mga ipinaliwanag siya sa amin at inutos kay Benji nag-agawin at wag hahayaang na may makialam. Sinabi niya din na si Gio lang ang mamumuno sa pag-aayos at paglilinis ng bahay pero habang wala at hindi pa kaya ng Don, siya muna ang hahalili dito lalo na siya ang kanang kamay ng Don. Tumayo ito matapos magbilin tapos ay ipinatong ang kamay niya sa ulo ko. "Rest, you guys need that but still be alert," saad niya sabay gulo ng buhok ko. "Take some rest too," ayon lang at umalis na siya sa kusina at naiwan kaming dalawa ni Benji doon. "Kinikilig ka?" senggal ni Benji sa akin na tumuro pa. "Hindi no." Balik ko sa kanya. "Kinikilig ka? Namumula ka, Audi?" Buwelta niya ulit. Agad naman akong napahawak sa pisngi ko dahil sa tinuran nito. Alam ko naman na namumula ang pisngi ko dahil sa init na nararamdaman ko. Sinong hindi pamumulahan ng pisngi kung si Cold ang gagawa noon? Si Cold na mas malamig pa sa yelo. Si Cold na diretso kung pumatay ng tao. Si Cold na ang tanging alam lang ay tumitig sa iyo ng malamig. Di ba? Kahit sino pamumulahan ng pisngi. Inirapan ko na lang si Benji tapos ay tumayo para pumunta sa kwarto na nakalaan sa akin. "Magpapahinga ako," sabi ni Cold. Magpahinga daw ako kaya ayon ang gagawin ko. Matapos ang ilang araw na pag-aayos ng bahay. Sa wakas ay nakabalik na din kami, maraming bagong gamit parang nakakapanibago dahil nga sa mga gamit. Pumasok ako sa kwarto ko at laking pasasalarnat ko na wala silang binago dito. Kung ano ang nalwan ko, ganun pa din. "Did they do something in your room?" Napatingin ako sa pinto nang magsalita si Cold. Sabi magbibigay ka ng signal pag magsasalita ka eh. Inis na bulyo ko dito, wala silang ginalaw dito, maayos naman ang kwarto ko, saad ko. Buti naman, slang na saad nito at pumasok ng tuluyan sa kwarto ko. "We will have our first raid tonight. Like what we talked about last time, you will be close to me. You are not a sniper anymore." Tumingin ako dito at bahagyang pinanliitan ito ng nota. Ang possessive, wala namang label. Bulong ko pero pakiramdam ko narinig niya iyon dahil sa pagtaas ng kilay niya. "Oo na, may sasabihin ka pa ba?" Maliligo ako, umiling lang ito at nagpaalam na sa akin pero nagbilin din na pumunta ako ng gun room pagkatapos ko kaya naman iyon ang ginawa ko matapos kong maligo. Pagdating ko doon, marami na din ang nandoon. Halos lahat kami na natira ay nandoon, may mga iba ding tao na bago sa paningin ko at nasa likod sila ni Cole.
Dahil nga marami ng tao, I decided to stay at the back dahil maririnig ko naman ang mga sasabihin ni Cole pero nagulat ako nang i-mention niya ang pangalan ko na nakatingin pala sa akin. He didn't talk, he's just staring at me na parang sinasabi na pumunta ako sa harap niya. But of course I'm the stubborn Audi. I didn't listen to him. Akala ko ay okay na sa kanya but to my surprise, he called my name and asked me to go in front of him. Siyempre ang napakabuti kong kaibigan na si Benji ay masaya tinawanan na akala mo ay nanalo sa loto habang ang ilan naman ay tinignan lang ako at parang ina-erect kung bakit biglang tinawag ako ni Cole. Hindi naman din nagtagal ang titig nila sa akin dahil agad na tumikim si Cole at sinabi ang pinaka-agenda namin. Ayon ay ang lusubin ang mga karibal sa negosyo ni Don Marcelino. Don't you even dare do anything behind my back because if I find out, I won't hesitate to kill you, pauling bili ni Cole sa amin. Hindi man direkta nitong sinasabi pero alam kong may pinapatamaan itong tao. Sino kaya? Matapos ang mahabang paalala at bilin ni Cole, muling nagkanya-kanya ang mga kasama namin para kumuha ng mga baril at iba pang gagamitin. Outs! Ito gamitin mo, saad sa akin ni Benji sabay abot ng isa M24 na baril. Tinignan ko ito ng masama, ayoko ng baril na iyan Ong close range lang, na lang para maangas o kaya Uzi, saad ko. Sumimangot naman ito at kinuha ang na paborito kong gamitin pag close range lang at inabot ito sa akin. Oh, handa ko mga bala niyo ni Cole, saad nito na ikinangiti ko. Advantage talaga na kaibigan ko ang gunman namin, lagi akong ligtas sa paghahanda ng mga bala ko. Napaigtad naman ako nang may umakbay sa akin. I will go to Don Marcelino, you want to come? Agad akong humarap dito at pinakatitigan siya. Why are you talking like Cole? May pagka-irritableng tanong ko kay Gio na biglang ngumiti at nagkamot ng batok. Yes. Si Gio ang umakbay sa akin at nagsalita na parang si Cole and I don't like the idea because that coldness aura only suit to one person that is Cole. Sorry, akala ko kasi bagay sa akin. Mukhang hindi pala, saad niya at parang nahiya. Bago pa ako makasagot isang kamay na ang humawak sa bewang ko at ngayon alam kong totoong Cole na ito. Let's go, malamig na saad nito at hinayla ako palapit sa kanya at sinabay sa paglalakad. Wait spare ammo ko, hindi ko pa nakukuha, saad ko habang pilit na humihinto. Isang already got our ammos, so you don't have to go back there unless you still want to be with Gio. Saad nito na may kaunting kahulugan. Si Gio, hindi ko type iyon. Kahit gwapo at mabait iyon. Hindi ko siya type, saad ko. Nagulat naman ako nang bigla niya akong marahas na bitawan kaya bahagyang akong muntikang matamba. Tinignan ko ito sa tabi ko pero wala na pala at dirdiretsyong naglalakad na. Abnormal talaga ang lalaking yelo na iyon. Bulong ko sa sarili ko. Tumayo ako ng maayos at inayos ang damit at buhok ko bago muling naglakad papunta sa labas ng bahay. Gusto ko mang puntahan si Don Marcelino hindi ko na ginawa dahil halos lahat ng kasama namin ay nasa labas na. Hinanap ng mata ko si Cole na hindi naman ako nahirapang hanapin dahil malayo man ako, ramdam ko na agad ang nakakatakot at malamig na aura nito. Buang din talaga ito minsang lalaking ito. Naglakad ako papunta sa kanya para tumulong mag-ayos pero hindi ako nito pinapansin kahit nagtatanong ako kaya naman binagsak ko ang baril na hawak ko at padamag na umalis sa tabi niya. Bahala ka nga dyan. Doon na lang ako sasakay sa van nila Gio. Pangit mo kabanding. Saad ko. Nakakatatlong hakbang pa lamang ako nang maramdaman kong umangat ako sa lupa at isinabot ni Cole sa balikat niya. Nakaharap ako ngayon sa likod niya na pilit hinahampas. You're so stubborn, Audi. Gigil na saad nito sabay palo sa puwet ko. Marahas ako mitong ibinaba sa front seat ng kotse niya at ikinulong sa gitna ng mga braso niya. Audi, don't treat my patience so once I see you again with Gio, you won't like what he'll do. Madidiing at malamig na saad nito. Kitang-kita ko sa mata niya ngayon na naiinis siya. Naputol ang titigan portion namin nang makita kong papalapit si Gio na may kasakasamang ilan. Si Gio, papalapit, saad ko sabay bahagyang tumuro. Hindi tinignan ni Cole iyon pero lumayo lang siya sabay kabit ng seatbelt ko. Cole, let's go. Tanong ni Gio nang tuluyan na silang nakalapit. Yeah, I bring Audi with me,
Saad lang ni Cole. Umayos na siya ng tayo at pabagsak na sinara ang pinto na nagpaigtad sa akin. Nag-usap pa sila doon bago naglakad si Cole papunta sa driver's seat. Salubong ang kilay nito bago paandarin ang kotse. Nakita ko na din na sumunod ang iba sa amin. Tuldok. Tahimik lang kami buong biyahe at hindi ako nito kinakausap. Imbes na maburyo, kahit nagmamaneho siya ay lumipat ako sa likod at kinuha ang mga gamit ko. Hindi naman din niya ako sinaway at hinayaan lang gawin ko kung anong gusto kong gawin. Matapos kong ihanda ang baril ko at ibang dadalhin. Kinuha ko ang isusuot kong leather jacket na nasa bag na pakiramdam ko ay si Benji ang nagbigay nito. Handa na ako at inaantay na lang ang paghinto sa lugar kung saan ang unang destinasyon namin. Lang minuto lang at lumiko si Cole sa isang liblib na kagubatan. Matapos nitong makapagtago sa isang madilim at napapalibutan ng maraming puno, pinatay nito ang makita at tahimik na lumipat sa pwesto ko. Bahagya akong nagulat nang siya mismo ang nagsuot ng earpiece sa tenga tapos ay nagayos ng gamit. Habang pinapanood siyang magayos ng sarili niya, isang bagay ang muling sumibol sa akin. Isang pakiramdam na matagal ko nang itinatangi dahil sa mga nangyari. Muling bumibilis ang tibok ng puso ko sa kanya at para akong nahihipnotismo sa bawat galaw niya. Napaigtad ako nang may kumatok sa amin kaya napakurap-kurap ako para alisin sa imahinasyon ko ang nangyari sa akin. Sabay kaming bumaba ni Cole ng sasakyan niya at muli pa nitong chinek ang earpiece ko. "Do you hear me?" Tanong nito. Napairap na lang ako dahil nasa malapit lang naman siya kaya maririnig ko talaga siya. "Cole, nandito ka lang sa tapat ko malamang maririnig kita," bulong ko at naglakad na palayo sa kanya kasama ng iba naming kagrupo. Habang naglalakad halos mapatalon naman ako sa gulat dahil biglang may nagsalita sa earpiece ko. "Now, do you hear me?" Agad naman akong napalingon kay Cole na malayo na ang distansya sa akin. Dahan-dahan lang akong tumanggo sa kanya at muling naglakad papunta sa pwesto namin. Nang malapit na kami sa tagong warehouse na sinasabi ni Cole kanina. Damapa ako at pilit itinago ang sarili ko sa mga matataas na talahib para kahit paano ang hindi ako makikita pag nagkaroon na ng sagyaran. "Take care, Audi. I will enter the warehouse. Stay hidden as much as possible," rinig kong tura ni Cole sa kabilang inya. Hindi ko alam pero mukhang kaming dalawa lang ang nagkakarinigan dahil tinignan ko ang mga kasama ko. Parang hindi naman sila nababahala. "Cole, masyadong delikado." Mariing bulong kong buwelta sa kanya, "I'm fine, just stay hidden and be alert." Bilin nito. Tatayo sana ako para tignan siya ngunit hindi ko na nagawa dahil nakita akong apat na kalaban namin na papunta sa gawin namin, 2:00, Audi teka. Apat iyon. Mahinang sanggal ko. "Trust me, 2:00. I'll back you up." Alangan man agad kung sinentro ang baril ko sa sinabi itong direksyon at agad na binaril ang sinasabi niya. Hindi naman ako nagmintes pero dahil doon, nag-umpisang mataranta ang mga kalaban namin na hindi rin naman nagtagal dahil isa-isa din silang tumamba at naligo sa sarili nilang dugo. "I hate you," bulong ko ulit at sa unang pagkakataon, narinig kong tumawa si Cole. Ang lalim at buo ang boses nito na para akong hinihila papunta sa kanya. "Just focus, I'll get in now." Nabalik ako sa wisyo dahil sa sinabi niya. Hindi na ako sumagot sa kanya. Tumayo na lang ako para makahanap ng bagong matatagwan. Nagtago ako sa malaking puno at sumilip sa scope ko para makita ang nangyayari sa warehouse. Sino kayang kasama ni Cole sa loob? Ilang minuto lang naman ang inantay namin at biglang dumilim ang warehouse. Hudyat na pinutol ang kuryente ng lugar. Katulad ng inaasahan ko, putok ng baril ang mga sumunod na narinig ko. Nag-abang lang din ako ng mga lalabas na kalaban namin galing doon at hindi ako nagkamali dahil ganoon na nga ang nangyari. At doon nanutawi ang purong ingay ng mga putok ng baril na hawak namin. "Nasa loob ka pa ba, Yellow?" Kausap ko sa kabilang linya habang nabaril ako sa mga kalaban naming nakatago sa mga sasakyan nila. Hindi ko kasi naririnig si Cole na nagsasalita. "Yellow." Tawag ko ulit dito at panandali ang nagtago sa puno. Hindi pa inito sumasagot kaya naman, tumingin ako sa isang kasama ko na medyo malapit sa akin. Tuldok panipik. "Cover me." Papasok ako sa warehouse. Sigaw ko na tinanguan naman ako nito.
Katulad ng usapan namin, mabilis akong tumakbo papuntang warehouse na hindi naman madali dahil may mga nakaharang na kalaban. No choice ako kundi magstay sa labas at makipagbarilan sa mga ito. Puro usok na ang paligid at kita na din ang liwanag na nagmumula sa buwan. Hindi ko alam kung ilan na ang nawawala sa amin basta patuloy lang ako sa pagbaril sa mga kalaban namin na hindi ata nauubos. Muli akong nagtago sa puno at tinignan ko ang balang dala ko. 5 piraso na lang, usual ko. Yellow. Wala na akong bala. Sigaw ko sa earpulse ko para marinig ni Cole. Napaupo naman ako nang maramdaman kong pinauulanan ng bala ang puno kung saan ako nakatago. Halos mawasak na ang puno dahil sa dami ng bala na pinapaulan sa akin. Dapa, rinig kong sigaw ni Cole sa kabila kaya agad kong sinunod ang sinabi niya. Kasabay ng pagdapa ako ang pagtamba ng puno. Akala ko ay madadaganem ako pero isang kamay ang humila sa braso ko papunta sa kabilang puno. Masakit dahil nakaladkad ako pero ayos lang dahil hindi naman ako nabagsakan ng puno. Patuloy pa din ang palitan ng mga putok bago ko narinig ang isang malakas na pagsabog. Halos mabingi ako dahil doon at kailangan ko pang kalugan ang ulo ko ng ilang beses bago muling bumalik sa wisyo. Tinignan ko kung sino ang humila sa akin at nakita ko si Gio na katulad ko ay kinakalog din ang ulo niya. Bumaling ito sa akin sabay ngiti. Ayos ka lang? Tanong nito na ikinatanggo ko. Salamat. Saad ko sabay upo ng maayos. Samandal ako sa puno at panandaliang nagpahinga. Wala na din akong naririnig na kahit anong putok ng baril. Bigla naman aking napabalikwas dahil sa may naalala ako. Yellow. Sigaw ko sa earpiece at agad akong nakahinga ng maluwag nang sumagot ito kahit na may pagbananta. I'm alive and I still want to kill. Saad nito kaya napatingin ako kay Gio. Masamang damo ka talaga, biro ko pero hindi siya tumawa. Kinausap ko na lang si Gio na okay na ako at ikek na lang ang iba naming kasama, ginawa naman niya iyon agad at iniwan ako. Muli akong nakarinig ng pagsabog pero this time malayo na sa akin kaya naman tinignan ko kung saan galing ang mga iyon at nakita ko na nasusunog ang warehouse habang patuloy na sumasabog. Sa hindi kalayuan na aninag ko ang balto ni Cole na naglalakad palapit sa akin. Lumuhad ito sa tapat ko habang seryoso ang mukha. Bigla kong naalala ang pagtawa niya kaya napanjito ako dito na ikinataas lang naman ng kilay niya. You laughed, liar, saad ko. Napapikit naman ako nang pitikin ako nito sa pero sabay din kaming napatago muli sa puno nang may malakas na pagsabog kaming narinig galing sa warehouse. We better get out of there, saad niya sabay buhat sa akin na hindi ko naman tinanggihan. I guess. Isang down and many more to go. How many? Walang emosyon na tanong ni Calb kay Gio nang makarating kami ng mansyon. 15 ang nawala sa atin, tugon nito. Tumanggo lamang si Cold at hindi na nagsalita pa. Naramdaman ko ay lang na kumukuyom ang kamao nito. Nasa tabi ko lang siya kaya naman ramdam kung may hindi tama sa kanya. Maghanda ulit kayo. The next day, another warehouse, usual nito at isa-isa kaming tinignan. This time, no one will die. Madiin at klaro nitong saad. Tumayo ito at naglakad paakyat ng bahay. Hindi man ipakita ni Cold ang ekspresyon o simpatsya niya sa mga nawala sa akin. Alam kong ayon ang nararamdaman niya ngayon. Kanina pa lang nang nasa sasakyan kami, may hindi na tama sa kanya kaya nga tahimik na lang din ako noon. Audi, napatingin ako kay Beji nang tawagin ako nito, naglalakad ito palapit sa amin. Bakit? Okay ka lang? Bakit mukha kang gaskosin? Alam kong pinapagaan niya ang sitwasyon namin kaya nagbibiro ito pero hindi naman ako natatawa dahil may kaunting pag-aalala akong nararamdaman kay Cole. Muntik na akong mamatay, tugon ko sabay turo kay Gio na nakatingin lang sa amin. Mabuti at nakaresback agad sila Gio at Cole, kung hindi wala ka ng kaibigan na maganda, habol ko. Bakit? Anong nangyari? Bakit muntikan ka na? Tanong nito sa akin sabay upo sa tabi ko at tinignan bawat parte ng katawan ko. Ayon. Madami sila tapos unti lang kami, tugon ko. Pagod akong tumayo at nagpaalam sa kanila. Nanlalagkit at ang dumi-dumi ko na kaya naman maliligo ako. Umakyat ako sa taas at tumapat sa kwarto ko bago tumingin sa kwarto ni Cole. Lakas loob akong lumapit dito at akmang kakatok nang mapansin kong nakabukas ang pintuan kaya naman itinulak ko leon ng walang paabi.
Magsasalita sana ako nang makita kong nakatalikod ito sa akin habang nakaharap sa laptop niya. Madumi pa ito at may mga galos pa sa braso niya. Mukha siyang may kausap sa laptop nito pero hindi ko maaninagan. "I'm fine, Kuya Lay. Nothing to worry about," saad nito sabay hilamo sa mukha ng mga palad niya. "You're okay but you look so messy. Annie called me and she dreamed about you. You actually died in front of our cousin, Bri. She's so worried about you. She tried to call you but your phone is ****dead. Hindi ko man makita, alam kong galit ang nasa kabilang linya at para nitong pinapagalitan si Cole. But wait, did he call him Bri? Ayon ba ang totoong pangalan ni Cole? And now, there's a woman at your back. What's going on?" Bigla naman akong nagulat dahil lumingon sa akin si Cole na nakataas ang kilay bago muling humarap sa kausap niya. "I'll call Annie later. I'll assure her that I'm okay and nothing to worry about. Bye, Kuya," paalam niya dito at hindi na hinayaan na sumagot ang lalaki. Matapos nitong maisara ang laptop, humarap ito sa akin. "What? Anything I can help?" tanong niya. Wala naman, titignan ko lang sana kung okay ka lang kasi mukha kang stress," tugon ko habang sa loob-loob ko ay kinakabahan at parang maihisa sa lawal dahil sa titig nito. Ang lalim kasi at walang emosyon. Kailan ba makikitaan ito ng emosyon? Kinakabahan ako hindi naman niya ako papatayin, di ba? "Thank you for your concern but I'm okay, you should rest now." Ang kaninang natatakot kong kaloob-looban ay nabalutan ng kakaibang pakiramdam. "He sounds so gentle now. You're not sound like the cold I know," komento ko at pinakatitigan siya. "Why?" tanong niya sabay tayo at lumakad papalapit sa akin. "What is the sound of the cold you know?" tanong nito. Napakagat naman ako sa labi ko at napaisip, ano nga ba ang tunog ng isang cold? Malamig, walang emosyon, walang pakialam sa ibang tao, hindi nagpapakita ng kahit na anong care sa mga iba, tugon ko sabay tingin sa kanya. "But now, you sound so gentle and full of emotions." Saad ko dito. Nakita kong tumanggaw-tango ito at nag-cross arms. "I'm just tired, tomorrow you will see that cold again. You may go now and rest." Napanganga naman ako bigla dahil sa bilis nitong magpalit ng personalidad. "He sounds so cold now. The real cold. The cold you used to know." Hindi na ako sumagot, alikod ako at hinakbang ang mga paa ko pero huminto ako at nilingan siya panandalian. Malamig itong nakatingin sa akin. "You don't need to hide your emotion from me. Ako lang naman ito, si Audi na lagi mong inaaway noon," saad ko sabay tipid na ngumiti sa kanya. Hindi ito nagsalita kaya naman tinuloy ko na paglalakad ko, tahimik kong sinara ang pinto nang makalabas ako. Nagpunta ako ng kwarto ko at napahinga ng malalim bago magpunta ng banyo at maligo. Sanay na ako sa maliit na sugat na natatamo ko tuwing may laban kaya naman, sanay na akong makaramdam ng mumunting kirot galing sa mga ito. Sadesta na ba akong maituturing kung nasasarapan na ako sa pakiramdam na iyon ngayon? Habang nakatapat sa shower at ninanamnam ko ang maligamgam na tubig biglang nag-flash sa isip ko ang nangyari kanina, muntikan na akong mamatay doon sa enkwentro namin kanina. Akala ko iyon na ang katapusan ko kaya naman nagpapasalamat ako dahil may nagligtas sa akin. Bigla naman din nag-flash ang itsura nila mama na umiyak at sinisigaw ang pangalan ko. Agad akong napadilat at napahinga ng malalim. Kumusta na kaya sila mama? I need to call them. Mabilis kong tinapos ang pagligo ko at agad na nagbihis ng damit. Kinuha ko ang cellphone ko at agad na dial ang number ni mama. Agad akong nakahinga ng maayos nang marinig ko ang boses ni mama. "Lay, napatawag ka. Kumusta dyan sa Maynila?" Bungad na tanong nito. Nakahinga man ako ng maluwag, nakaramdam naman ako ng pagkaulila sa pamilya ko. Agad kong pinunasan ang luhang tumulo sa akin at huminga ng malalim para alisin ang nakabara sa aking lalamunan. "Okay lang naman, ma. Medyo na busy lang nitong nakaraan kaya hindi ako nakituwag agad, kayuhu. Kumusta dyan?" Tugon ko at bahagya silang kinumusta. Nagtuloy-tuloy ang usap namin ni mama hanggang sa ako na din mismo ang nagpaalam dahil alam kong pagod siya sa mga ginawa niya sa bahay at syempre ang pag-aasikaso sa mga kapatid ko.
Mag-ingat ho kayo dyan, kung ano man ho ang mangyari, huwag po kayong maiyang tumawag sa akin ha, bilin ko dito. Una, anak, tatawag ako kung may kailangan kami o mangangamusta. Huwag mong pabayaan ang serial mo dyan, mag-ingat ka, usual nito na kahit hindi naman nito nakikita ay kusang tumango ang ulo ko. Matapos ng pauling palm ay fabonabo ko na yung telepono ko at humiga sabay tingin sa kisame ng kwarto ko. Kailangan kong tatagan ang loob ko para kila mama, para sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng mamatay sa bawat enkwentro na gagawin namin. I need to always be in cold side, wala akong magagawa kung hindi sundin siya na tumabi ako sa kanya at wag humiwalay. Siya lang ang alam kong makakapagprotekta sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko alam kung anong meron kay Cole pero may hinala akong isa din ito ng makapangyarihan na tao at hindi lang basta malakas na. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit na masakit pa ang katawan ko. Ramdam ko pa ang mga bagbog na galing sa pagkadapa ko kagabi. Pero dahil gusto kong magising ng maaga, pinilit kong bumangon. Kailangan kong magpalakas, naisip ko na hindi lang dapat ako dedepende kay Cole, dapat ay kahit pa hindi ako aalis sa tabi niya, maasahan pa din niya ako sa lahat ng bagay. Bukod doon, bibisitahin ko si Don Marcelino. Mabilis akong naligo at nagsuot ng black pants na stretchable, black sando at black na boots. Tinali ko din ang mahaba kong buhok para hindi sagabal sa training na gagawin ko pagkatapos kong puntahan ang Don. 2 katok ang ginawa ko bago ko hawakan ang doorknob at buksan iyon. Muli kong nakita si Don Marcelino na nakaupo at mukhang kahit papaano ay may improvement sa kalusugan niya. Iniwan muna kami ng nurse nito at sinabing babalik na lang siya. Magandang umaga ho, bati ko habang lumalapit dito. Katulad ng dati ay nagmano ako dito bago umupo sa upuang nasa tabi ng kama. Kumusta ho ang pakiramdam ninyo? Malumanay na tanong ko sa kanya. Kahit papaano ay bumubuti ang pakiramdam, tugon nito na may ngiti sa labi. Mabuti naman po kung ganun, magpalakas pa po kayo para ho makasama ko kayong mag-firing sa field, pagpapagaan ko ng loob nito na ikinatawa lang naman niya. Pag gumaling ako at naging maayos na ang lagay ko, hindi lang tayo sa firing magsasama, iha, paos na saad nito na ikinangiti ko. Tama ho, uuwi pa tayo ng probinsya natin kung saan nandoon po ang mga nakakakilala sa inyo, usual ko na ikinatawa na naman ito. Nakakakilala sa akin bilang isang malupit na Don, mahina ngunit mariringgan ko ng pagtawa. Isang malupit na Don na kinukuha ang isa sa pamilya pag hindi nakapagbayad sa tamang oras at araw, napatango na lang ako dahil iyon ang nangyari sa amin nila mama pero tapos na iyon. Napatingin ako dito nang hawakan nito ang kamay ko. May kakaiba sa mga mata nito na parang nangungusap. Aminin mo sa akin, iha. May galit ka ba sa akin na kinuha kita sa mga magulang mo? Tanong nito bigla naman akong napaisip, may galit nga ba ako? Ang totoo ho, hindi ko din ho alam, dahil una ho sa lahat, nagbigay lamang kayo ng tulong sa mga magulang ko ng panahon na nangangailangan kami at dahil namatay ang aming ama at hindi namin nakayanan na magbayad kaya ho ako ang naging kabayaran. Hindi nyo naman ho ako inalipusta at sinaktan, bagkus binihisan at pinag-aral pa ho ninyo ako sa magandang paaralan, binigyan ng tirahan at laman sa tiyan, hindi man ho maganda ang trabaho ko dahil sa pagpatay ng tao at pagbebenta ng mga illegal na gamit at iba pa. Naging malaking tulong naman ho iyon para mabili ko ang bahay namin, nabayaran ko ang utang ni Papa sa inyo kaya malaki ho ang pasasalamat ko doon at kung susukitin ko ang noon at ngayon, siguro ho masasabi kong wala akong galit sa inyo ngunit ang tanging gusto ko lang ho ay makasama ang pamilya ko, hindi sa ngayon kundi sa mga susunod pang panahon dahil hindi ko alam kung hanggang kailan na lang po ang buhay natin. Mahabang paliwanag ko habang seryosong nakatingin sa kanya. Nakita ko ang malamlam nitong mata at naramdaman ko ang paghihigpit ng kamay nito sa akin. Salamat sa pagiging totoo mo, iha. Hindi ko maibibigay ang gusto mo, na makasama ang pamilya mo dahil sa sitwasyon natin pero ang masisiguro ko sa iyo ay ang kaligtasan nila at ng sarili mo, saad nito kaya napangiti ako. Salamat po sa proteksyon sa kanila, mas gugustuhin ko na pong hindi sila kasama at ligtas sila kesa kasama ko nga sila ngunit nasa kapahamakan naman, tugon ko na ikinatanggo nito. Muli pa kaming nag-usap na dalawa doon at nagkabiruan bago ako nagpaalam sa kanya para mag-training. Sa bawat enkwentro ninyo, huwag kang hihiwalay kay Cole, bilin pa nito sa akin bago ako tuluyang umalis sa silid nito.
Kanina pa kita hinahanap, agad akong napalingon kay sa gawi kung saan nanggaling ang boses ni Benji. Nandito lang naman ako kanina pa, saad ko at muling ipinagpatuloy ang pagsuntok sa punching bag, na kanina ko pa pinahihirapan. Matapos ko kasi sa kwarto ni Don Marcelino ay mabilis akong nagpunta dito sa ibaba para palakasin ang stamina ko, pati na ang combat skills ko. Alam ko naman na kaya kong makipagsabayan pero alam ko din na kulang pa ako sa lakas at tatag ng katawan. Pagpunta ko dito, agad akong tumakbo tapos ay nakipagsuntukan sa dummy tapos ngayon ay dito sa punching bag. Pinuntahan kita sa kwarto mo pero wala ka doon rinig kong usual nito na alam kong malapit na sa akin. Tama na iyan, kain na tayo. Na kay Don Marcelino ako kanina, tugon ko habang hinihinga dahil sa patuloy pa din sa pagsuntok. Kaya pala hindi kita nakita. Kumusta nga pala ang Don? Tanong nito. Tumigil ako sa pagsuntok at huminga ng malalim bago sly tinignan. Kahit papaano ay bumubuti na ang lagay niya, sana ay magtuloy-tuloy para maging maayos ang lahat, saad ko na ikinatango nito. Sana nga, namimiss ko na yung mga utos niyang non-stop. Biro nito na pareho naming ikinangiti. Kain na tayo. Gutom na talaga ako. Ayoko kasabay sila Gio kasi pakiramdam ko lalasunin ako, nakangusong saad nito na ikinatawa ko. Abnormal ka. Bakit ka naman lalasanan nila Gio? Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip mo. Senggal ko dito, sige na. Bibihis lang ako tapos kain na tayo, habol ko. Hinubad ko na yung mga gloves ko at kinuha ang pamunas at tubig always ka siya niyayang umakyat. Kumapit pa ako sa braso ni Benji na agad naman din akong tinulak. Yuck! Ouch! Puro ka pawis. Pag-iinarte nito na parang nanginginig-nginig pa. Ang arte mo naman. Pawis lang naman ito, hindi naman ako mabaho. Saad ko at mabilis siyang nilapitan. Alam ko naman na nakakadiri yun dahil ayoko din ng pawisan tapos yayakap sa akin pero dahil gusto kong manginis nilapitan ko ulit siya. Agad naman itong tumakbo palayo sa akin kaya hinabol ko. Audi, kadiri ka, lumayo ka sa akin. Sigaw nito habang tumatakbo. Akala ko balab mo ko. Bakit tumatakbo ka? Yayakapin lang naman kita, my dear friend. Sigaw ko habang patuloy naman siyang hinahabol. Nakadaan na kami sa mga kasama namin at patuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang sa nasa hagdan na kami. Hindi na namin alintana ang mga kasama namin na tumatawa habang umiiling, ang iba naman ay paminsan naman kaming sinasaway. Hanggang sa nasa ikahuling baitang na ako ng hagdan at hindi ko sinasadyang matapilok kaya na out of balance ako at muntikang mahulog. Pasalamat na lang at may kamay na humawak sa akin kaya hindi natuloy. You are sweating, Audi, agad akong napalingon nang marinig ko ang boses ni Cole. Wala namang pakiramdam pero dahil kilala ko na siya alam kong siya iyon. Nahiya din naman ako sa sinabi niya kaya naman hinigit ko ang braso ko na mabilis niyang nabitawan dahil sa pawis. Naramdaman ko na lang ang Cyril kong mahuhulog ulit dahil sa paghigit ko at malaki na talaga ang utang na loob ko kay Cole dahil muli ako nitong hinawakan at hinayla papunta sa kanya kaya naman napayakap ako dito at tumama ang mukha ko sa matigas nitong dibdib at hindi ko naiwasan maamoy ang manlalaki nitong pabango na ang sarap sa ilong. Ang bango, amoy palang nakakain love na. Hoy, Audi! Bakit inaamoy mo si Cole? Agad akong napahiwalay dito at tinignan si Benji na may nakakainis na ngiti. Ako, ito, ang sakit kasi sa ilong ng pabango mo kaya inamoy ko. Palat ka na lang ng pabango. Nakakasuka. Saad ko at mabilis na hinakbang ang mga paa ko paalis sa kanilang dalawa. Narinig ko pa ang malakas na tawa ni Benji. Humanda sa akin ang lalaki na iyon. Siya may kasalanan nito Nakakahiya. Kasalanan ko bang mabango siya kaya hindi ko naiwasang amuyin siya?